Sa isang malamig na gabi sa Japan, nakatanaw si Anzo Murata sa gulat habang nasusunog ang kanilang pamilya home, habang ang kanyang ina na si Satsuki Mide ay bumagsak sa lungkot at paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Anzo, na nakatayo lang na may malungkot na ekspresyon sa tabi ng kanilang nagdadalamhating ama na si Osamu Mide, direktor ng lokal na ospital. Sa paligid, may mga tsismis na si Satsuki ang nag-iwan ng kalan na nagpalaganap ng apoy sa buong bahay, at sa gitna ng crowd, napansin ni Anzo ang best friend ng kanyang ina na si Makiko, na nakangiti habang pinapanood ang sunog, na nagdulot ng kanyang suspecha. Pagkaraan ng insidente, nag-divorce si Osamu kay Satsuki at nagpakasal kay Makiko. 13 taon nang lumipas, at ngayon, kasama ng kanyang kapatid na si Yusa, inaalagaan ni Anzo ang kanilang ina na na-hospital matapos ma-diagnose na may generalized amnesia. Determinado na alamin ang katotohanan sa likod ng sunog na Samire sa kanilang tahanan, gumawa si Anzo ng matapang na desisyon, babalik siya sa bahay ng pamilya bilang bagong house help gamit ang pangalang Yamachi Shizuka. Sa unang araw niya sa trabaho, ipinakilala niya ang sarili sa gate at agad siyang pinasok ni Makiko dahil ayaw nitong malaman ng mga kapitbahay na may inihire siyang house help. Pananggapuan ni Shizuka na walang makakaalam, at inutusan siya ni Makiko na linisin ang living room at buong ground floor. Nang makita ni Shizuka ang kalat sa living room, hindi siya nawalan ng loob. Determinado siyang alamin ang katotohanan at handang gawin ang lahat para dito. Ngunit pinaalalahanan siya ni Makiko na bawal pumunta sa first floor at sa hagdan, at ipinaalala na sinusubok lang ang kanyang kakayahan. Habang abala si Makiko sa ospital kung saan nakipagkita siya kay Osamu, na tila abala at madalas natutulog sa opisina, nakakita si Shizuka ng hairpin sa sahig, at sa masusing pagtingin, napansin niyang nakaukit ang pangalan ng kanyang ina, dahan-dahang inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Pagdating ni Makiko sa gabi, tiningnan niya ang trabaho ni Shizuka at dahil sa linis at pagiging maayos nito, nagpasya siyang i-hire siya. Nang papalabas na si Shizuka, bigla siyang pinigilan ni Makiko, na ikinabahala ni Shizuka dahil iniisip niyang baka nadiskubre nito ang hairpin, pero laking ginhawa niya nang makita ng mga naiwan lang na gamit ang ibinabalik ni Makiko. Kinabukasan, bumisita si Shizuka sa ospital kasama ang kanyang kapatid na si Yusa para makita si Satsuki, at ipinakita niya ang hairpin sa ina, umaasang makaka-trigger ito ng memorya. Nagatubili si Satsuki sandali, nakilala ang hairpin bilang isang bagay na mahal niya dati, ngunit naiinis siyang hindi pa rin niya maalala si Shizuka. Bagaman may lungkot si Shizuka, nananatili siyang determinado, naniniwala na sa dami ng pamilyar na bagay na makikita ni Satsuki, baka unti-unti nitong maalala ang kanyang mga anak. Pag-uwi nila ni Yusa, inukay ni Shizuka ang social media ni Makiko at napansin niya sa isang larawan ng isang closet, at sa loob nito, isang cardigan na pamilyar sa kanya, iniisip kung baka sa ina rin ito. Kinabukasan, matapos ang trabaho, tinanong ni Shizuka si Makiko kung pwede rin niyang linisin ang first floor stairs, ngunit pinaalalahanan siya na bawal, na lalo lamang nagdulot ng suspecha kay Shizuka na may tinatago si Makiko. Habang nagtatapon ng basura sa recycle bags, napunta si Shizuka sa storeroom at nakita ang isang pares ng heels, na nakilala niya bilang pag-aari ng kanyang ina. Naalala niya kung paano sinubukan ni Makiko na makipagkaibigan sa kanyang ina at kalaunan ay naging malapit dito, pati na rin ang pag-aangkop ni Makiko sa mannerisms at paraan ng pagsasalita ni Satsuki. Dahil dito, nagmadali si Shizuka tapusin ang kanyang trabaho at umalis. Sa ospital, nakipagkita siya sa doktor na nagsabi na lumalala ang kondisyon ng kanyang ina araw-araw, kaya nagmadali siya na ipakita kay Satsuki ang heels na nahanap niya sa storeroom ni Makiko. Nagliwanag ang mukha ni Satsuki nang makilala niya ito bilang kanyang paboritong pares na noon ay iniingat niya, at labis siyang natuwa na makita ito muli. Ang reaksyon ng kanyang ina ay nagbigay kay Shizuka ng pag-asa na sa kabila ng sitwasyon, baka unti-unti ring maalala ni Satsuki ang iba pa, kabilang ang kanyang mga anak. Pag-uwi ni na Shizuka at Yusa at habang nagdi-dinner, pinuri ni Yusa ang luto ni Shizuka, na nagbigay ng ideya kay Shizuka na baka kung ma-impress niya si Makiko sa kanyang cooking skills, pwede siyang makakuha ng pagkakataon na makapasok sa first floor. Kinabukasan, naghanda si Shizuka ng masalimuot at kahangahangang pagkain para kay Makiko, at labis itong na-impress, pinuri ang husay ni Shizuka sa pagluluto at namangha kung paano isang batang babae ay makakagawa ng ganoong linamnam na pagkain. Ipinaliwanag ni Shizuka na mula pagkabata na siyang nagluluto dahil ang kanyang ina bilang single parent ay abala sa trabaho at gawaing bahay. Naantig sa kwento ni Shizuka, ibinahagi ni Makiko ang sariling background, dati rin siyang single mother at hindi marunong magluto noon, may 2 anak, ang panganay na si Kichi Mide na nagtatrabaho sa malaking trading company sa abroad at ang bunsong si Shinji Mitarai, isang pre-med student.
Binanggit din ni Makiko na kahit nagmamodel siya paminsan-minsan, ang pangunahing trabaho niya ay sa ospital kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Makiko para sa trabaho, at naisip ni Shizuka na baka wala ito kaya sinubukan niyang i-explore ang first floor. Nakakita siya ng isang kwarto na bahagyang nakabukas ang pinto at pumasok, at natuklasan niyang magulo ito at may game ang PC at maraming medical books, kaya inisip niyang ito ay kwarto ni Shinji. Biglang may pumasok mula sa likod at nagsimulang sumigaw na umalis siya, na nagulat at natakot si Shizuka sa kakaibang kilos ng tao, kaya agad siyang nagpakilala at humingi ng tawad, ngunit patuloy ang taong iyon sa pagsisigaw at sinumpa pa ang kanyang ina sa pagkuha ng bagong housekeeper. Natakot, agad na umalis si Shizuka sa bahay, pagkatapos, bumisita siya sa kaibigang si Claire, na tumulong sa kanya para makagamit ng pangalang Shizuka, at ikinwento ang kakaibang lalaki na nakasalubong niya, humingi ng tulong si Claire sa pangangalap ng impormasyon tungkol dito. Bilang computer expert, mabilis na siniyasat ni Claire at Shizuka ang social media accounts ni Makiko at natuklasan nilang inihayag ni Makiko ang mga anak niya gamit ang face emojis. Batay sa kanilang natuklasan, hininuhan nilang ang lalaki sa kwarto ay malamang si Shinji, dahil sa mga medical books sa kwarto. Inisip ni Shizuka na baka galit si Shinji dahil sa mga problema niya kay Makiko, at umaasang kapag nakilala niya ito ng mabuti, pwede siyang matulungan na makapasok sa first floor. Kinabukasan, nagising si Shizuka na medyo kinakabahan, natatakot na baka nadiskubre ni Makiko ang pagpunta niya sa first floor, pero nang mainit siyang batiin ni Makiko, nabawasan ang kanyang alalahanin. Umalis si Makiko para sa trabaho, iniwan si Shizuka na maghanda ng tray ng fried chicken. Dinala niya ito sa taas at kumatok sa pinto, pero ang lalaking nasa loob ay nagbukas at nagsimulang sumigaw, kaya mabilis na nagpasalamat si Shizuka sa hindi niya pagbanggit ng nakaraang insidente kay Makiko at iniwan ang pagkain sa labas bago bumaba. Maya-maya, binuksan ng lalaki ang pinto at kinuha ang tray, at naubos niya agad ang fried chicken. Nang makita ni Shizuka ang bakanteng tray, nakaramdam siya ng tagumpay, iniisip na maaaring nakatulong ito sa pagtitiwala ng lalaki. Nagsimula siyang magtanong mula sa labas ng pinto tungkol sa video games sa National Soccer Tournament, pero walang sagot. Medyo nadismaya, lumipat siya sa usapan tungkol sa star signs, at sa pagkakataong ito ay tumugon ang lalaki. Napagtanto ni Shizuka na ang kausap niya ay si Shinji, hindi si Kichi, at naalala niya na itinago ng kanyang ina ang eksistensya ni Kichi para hindi masira ang imahe nila, kaya sinabi lang na nagtatrabaho ito sa abroad. Narinig ni Kichi ang mga tanong at naging suspecha, kaya sinubukan niyang i-search si Shizuka online, pero wala siyang nahanap na impormasyon o larawan. Gabing iyon, iniwan ni Makiko ang pagkain ni Kichi sa labas ng kwarto niya, nag-aalala na baka hindi ito kumakain ng maayos at magkasakit. Kinabukasan, naghanda ulit si Shizuka ng pagkain at dinala kay Kichi, at nang kunin niya ang bakanteng tray, hinawakan siya ni Kichi at pinasalamatan ng mainit, na ikinagulat ni Shizuka. Kaya sumagot siya ng magiliw at sinabi na pwede na siyang ituring na kaibigan at ibahagi ang anumang gusto niya. Sa gabing iyon, habang nasa bahay ni Claire si Shizuka, ibinahagi ni Claire ang Instagram details ni Makiko na inayos kasama ang ilang kaibigan sa isang file, at ipinakita sa kanya ang isang cardigan na ipinaliwanag na ginawa ng isang artist 13 taon na ang nakalipas at tiyak na pag-aari ng ina ni Shizuka. Naalala ni Shizuka ang isang CCTV footage mula 13 taon na ang nakalipas kung saan may isang taong nakasuot ng cardigan na parehong disenyo ng nakita niya ngayon. Bagaman hindi malinaw ang mukha ng tao, kitang-kita ang cardigan. Inakala ni Osamu na si Sasuke iyon at pinagbintangan siyang arsonist. Determinado na matuklasan ang katotohanan, nagpa siya si Shizuka na hanapin ang cardigan sa wardrobe para ibunyag ang lahat ng facts. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya, inalok siya ni Makiko ng inumin, ngunit pinilit niyang gawin ito mismo ni Shizuka. Sa kabila nito, dinala ni Makiko ang 2 baso ng cold coffee, na ikinagulo ni Shizuka dahil sa kakaibang ugali ni Makiko. Habang umiinom, pinansin ni Makiko ang isang button at tinanong kung saan ito nanggaling. Napansin ni Shizuka na nawawala ang button sa kanyang worksuit at naisip na kinuha ito ni Kichi noong nakaraang araw. Inamin ni Shizuka na pumunta siya sa first floor at alamang tungkol kay Kichi, at nangako na hindi na magsasabi pa ng iba, humingi ng taos-pusong paumanhin. Dahil sa suspecha, labis na nagalit si Makiko nang malaman na hindi lang pumunta si Shizuka sa gallery kundi nadiskubre rin ang impormasyon tungkol kay Kichi. Sinabi niya na hindi na pwede manatili si Shizuka at binigay ang sweldo niya, pinaalis agad. Labis na nadismaya si Shizuka. Iniisip na parang wala nang silbi ang lahat ng pagsisikap niya at hindi pa rin niya natuklasan ang buong katotohanan. Pag-uwi, ikinwento niya kay Yusa ang nangyari,
At bagaman nag-alala si Yusa, pinanggako ni Shizuka na hahanapan niya ng paraan para maresolba ang sitwasyon. Paglipas ng ilang araw, naging magulo ang bahay ni Makiko dahil sa isang importanteng interview, kaya siya mismo ang naglinis. Dumating si Shinji at tumulong sa paglilinis, ngunit pinaalalahanan siya ni Makiko na mag-focus lang sa pag-aaral dahil kailangan niyang ulitin ang review ng kanyang material. Samantala, nais ni Yusa na gumawa ng paraan para matulungan ang kanyang ina at nakipagkaibigan kay Shinji. Nang makita ni Shinji si Yusa, agad niyang nakilala bilang childhood friend. Habang nagdi-drinks, ibinahagi ni Shinji na iniimbak ng ina niya lahat ng basura sa storage room at sobrang controlling ito. Sa kabilang banda, pinayuhan ng manager ni Makiko na ibahagi ang mas marami tungkol sa personal na buhay niya. Una, nag-atubili si Makiko dahil magulo ang bahay, pero kalaunan pumayag rin siya. Sa gabi, nagpunta si Makiko, suot ang glasses at cap para hindi makilala, sa storage room para ayusin ang basura. Dumating ang isang babae at sinimulang sisihin si Makiko na puro basura lang ang iniimbak niya kaya kumalat ang masamang amoy. Habang pinipilit ni Makiko na magpaliwanag, nauwi sa mainit na pagtatalo ang sitwasyon. Dumating si Shizuka at sumingit, ipinaliwanag na nagtatrabaho siya sa isang kalapit na hotel at ang amoy ay dahil hindi pa dumadating ang garbage van ng ilang araw. Umalis ang babae matapos marinig ang paliwanag, at nagpasalamat si Makiko kay Shizuka, nagtaka kung paano siya napunta roon. Ipinaliwanag ni Shizuka na gumagawa siya ng iba't ibang odd jobs para matustusan ng sariling household, at humingi siyang muli na marry-hire. Sa una, tumanggi si Makiko, kaya nagbanta si Shizuka na ibubunyag na hirap si Makiko sa pamamahala ng bahay at may inihirang house help, na ikinagalit ni Makiko. Mabilis na humingi ng paumanhin si Shizuka at ipinaliwanag na kailangan niya talaga ng trabaho at ginawa lang ang banta para marry-hire. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagdesisyon si Makiko na tanggapin siya muli. Kinabukasan, matapos ang karaniwang trabaho, pinaalalahanan ni Makiko si Shizuka na iwasan ang pakikipag-interact kay Kichi kung dumating ito, dahil maaga siyang aalis. Pag-alis ni Makiko, diretso si Shizuka sa wardrobe para hanapin ang cardigan. Biglang dumating si Kichi at nang makita siyang naroon, itulak siya, kaya nasugatan ang kamay ni Shizuka. Nag-alala si Kichi at nagtanong kung may maitutulong siya, at kahit masakit, nakapagpakiusap si Shizuka na maghugas siya ng ilang pinggan para matulungan siya sa chores. Pagka-okay ni Kichi, bumalik si Shizuka sa wardrobe at sa wakas natagpuan ang cardigan. Kumuha siya ng maraming litrato, ramdam ang halo ng ginhawa at determinasyon. Pinakita niya kay Claire ang mga larawan at tinanong kung paano makukuha ang CCTV footage para maikumpara. Ipinaliwanag ni Shizuka na itinapon ni Osamu ang memory card sa basura ngunit na-retrieve niya ito at inilagay kasama ng medical records ni Yusa, para magamit sa hinaharap. Determinado si Shizuka na makapasok sa hospital medical records room para makuha ang footage. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa roof, napansin niya ang isang tao na gumamit ng card para pumasok sa backdoor ng ospital, at naisip na gawin din iyon. Biglang lumapit si Kichi at inalok ng tulong, na buong pasasalamat tinanggap ni Shizuka. Sinunggaban ni Shizuka ang pagkakataon at sinimulang hanapin ang hospital entry card, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya ito matagpuan. Napansin ni Kichi ang kakaibang kilos niya at kinausap siya, tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinubukan ni Shizuka na ilihis ang atensyon, ngunit iginiit ni Kichi na gusto niyang malaman ang katotohanan. Ibinunyag niya na nakilala niya si Shizuka bilang Anzumide at hinala na niya ito mula pa noon dahil sa kaalaman nito tungkol sa Stars at soccer tournament. Ipinaliwanag ni Shizuka na ang kanyang ina ay may amnesia at sinusubukan niyang makuha ang ilang pag-aari na ninakaw ni Makiko, na umaasang kapag nakita ito ng kanyang ina ay matutulungan itong maibalik ang memorya. Hindi naniwala si Kichi at ipinakita ang isang video kung saan kuha ni Shizuka ang litrato ng cardigan sa wardrobe ni Makiko. Ibinunyag niya na naglagay siya ng kamera doon nang mahuli si Shizuka ilang araw na ang nakalipas. Binalaan siya ni Kichi na maaaring maharap si Shizuka sa kaso ng impersonation at robbery na pwedeng magdala sa kanya sa kulungan, at pinilit siyang sumunod sa kanyang instructions o ipapadala niya ang video sa kanyang ina. Natakot, handa na si Shizuka na sumagot nang dumating si Makiko, kaya agad siyang umalis. Uhaw at desperado, umuwi si Shizuka at sinimulang mag-empake ng gamit. Tinanong siya ni Yusa kung ano ang nangyayari, at pinaalalahanan ni Shizuka na manahimik at sabihin na wala na siyang tinitirahan doon kung may magtanong. Nag-alala si Yusa at nagdesisyon na kailangan niyang kumilos para sa kanyang ina, kaya nakipag-usap siya muli kay Shinji at nagplano na makipagkita sa ama kinabukasan. Biglang tumawag si Makiko kay Shizuka na nagdulot ng panik,
Ngunit pagdating niya, nalaman niyang gusto lang ni Makiko na turuan siya kung paano magluto. Ipinaliwanag ni Makiko na sumisikat ang kanyang social media accounts dahil sa cooking at may posibilidad pang magkaroon ng maliit na offer sa isang show. Pagkatapos umalis ni Makiko, tinawag ni Kichi si Shizuka sa kanyang kwarto at iginiit na pumasok, nagbanta na ipapakita ang video sa pulis kung tatanggi siya. Natakot, itinago ni Shizuka ang isang blade sa bulsa bago pumasok, at binigyan siya ni Kichi ng ilang libro at laptop para mag-edit ng content para sa kanyang website na nagkakalat ng chismis tungkol sa celebrities. Bagaman nag-aalinlangan si Shizuka dahil mali ang magkalat ng chismis, pinilit siya ni Kichi na sumunod. Kinabukasan, bumalik si Shizuka na may well-edited na articles, at pinuri siya ni Kichi sa kanyang trabaho. Ipinaliwanag niya na sinunod niya ang lumang style ng articles sa site at ipinahayag ang kanyang hindi pagsang-ayon sa paggawa nito, sinasabing dapat isara na ni Kichi ang site. Si Kichi, na dati ay may mabuting puso, biglang nagalit at pinatahimik si Shizuka. Inakusahan siyang judgmental at sobrang matalino para sa kanyang sarili. Natakot si Shizuka ngunit nailigtas siya nang dumating si Shinji sa bahay. Itulak niya si Kichi at nakatakas, ramdam ang pagkadismaya. Umupo si Shizuka sa kalye, pinagsisisihan ng lahat, at natagpuan siya ni Yusa, na agad dinala siya sa ospital. Doon, nadiskubre nila na naibalik na ang memorya ni Yusa sa kanilang mga anak. Sobrang tuwa ni Shizuka at Yusa, pero determinadong malaman pa rin kung sino ang tunay na arsonist. Sinabi ni Yusa kay Shizuka na makikipagkita siya kay Shinji, na magpapakilala sa kanilang ama na si Osamu, para ma-access ang medical records at makuha ang SD card. Ginabayan ni Shizuka si Yusa sa ospital patungo sa medical records room. Kinabukasan, dinala ni Shinji si Yusa para makipagkita kay Osamu at tiniyak na walang makakaalam tungkol dito, kahit si Makiko, maliban sa head nurse na si Ishihara. Nakipagkita si Yusa sa ama at sa ilalim ng dahilan na pupunta sa restroom, nakalusot siya sa medical room at nakuha ang SD card, hindi alam na pinapanood siya ni Ishihara. Gabing iyon, dumating si Yusa sa bahay ni Shizuka at Claire, at ipinaliwanag kung paano niya nakuha ang SD card. Nang suriin nila ang card, nakita nila ang footage ng cardigan, ang parehong cardigan na pag-aari ni Makiko, at natuwa sila dahil pwede itong patunayan na si Makiko ang arsonist. Samantala, pauwi si Makiko nang ipinaalam sa kanya ng manager na kumakalat ang chismis tungkol sa kanyang pamilya sa website. Una ay hindi siya nag-alala, pero nang kasama na ang pribadong detalye na tanging pamilya lang ang makakaalam, naging suspecha siya kay Kichi. Pagdating sa bahay, inutusan niya ang pagtatanggal ng trabaho ni Kichi sa website at inalis ang computer sa kwarto nito. Kinabukasan, pagdating ni Shizuka sa trabaho, nakita niya ang kwarto ni Kichi na magulo. Galit siyang binabatikos ang ina at sinasabing wala siyang nagawa sa buhay. Hiniling ni Kichi kay Shizuka na maglaro sa kanya at sinabing pag-aari niya siya, pero natakot si Shizuka at tumanggi, nagtago sa storage room gamit ang metal pipe para proteksyon. Natagpuan siya ni Kichi at nagsimulang magsalita tungkol kay Satsuki, ibinunyag kung paano niya sinunog ang kanilang bahay. Sa galit, inatake ni Shizuka si Kichi at sa pamamagitan ng luha, inamin niya na alam niya na hindi aksidente ang sunog. Tiyak siya na si Makiko Mide ang nagsimula ng apoy at ang tunay na arsonist. Ipinaliwanag ni Shizuka na habang hinala niya ito sa loob ng 13 taon, ang pagtatrabaho sa bahay nila ay nagbigay sa kanya ng hindi matatawarang ebidensya. Nang marinig ito ni Kichi, nabalot siya ng flashback mula 13 taon na ang nakalipas, naaalala ang isang pagtatalo niya sa ina, iginiit na hindi pwedeng si Satsuki ang nagsimula ng sunog. Pinatahimik siya ng ina at pinalitan ng usapan, na nagpahiwatig kay Kichi na ang kanyang ina mismo ang tunay na arsonist. Ang realization na ito ay labis na yumanig sa kanya, kinukumpirma ang mga takot na pinigil niya sa loob ng mahabang panahon. Bagaman hinarap ni Shizuka ang kanyang claim, stubborn pa rin si Kichi at mariing itinanggi ang akusasyon, iginiit na halos nakalimutan na niya ang nakaraan at hindi pa handa itong muling maranasan. Tumugon si Shizuka ng matatag, ikinwento kung paano 13 taon na ang nakalipas ay ngumiti ang kanyang ina habang nananawagan ang tunay niyang ina para sa awa, na ipinapakita na si Makiko ang totoong arsonist na hindi lang nagsimula ng sunog kundi nagtraidor pa sa kanya. Galit at labis na nabigla, tinanong ni Kichi kung kaya ni Shizuka harapin ang lahat ng dala ng katotohanan ito. Sa kabila ng kanyang galit, sa huli pumayag siya na tulungan sila at maging handa sa pagharap sa nakaraan. Kinabukasan, matapos ang trabaho, inimbitahan ni Kichi si Shizuka na lumabas kung gusto niyang malaman ang katotohanan. Pumayag si Shizuka, ngunit agad na nabulabog si Kichi sa liwanag ng araw dahil matagal na siyang nakapasok sa loob at hirap sa pakikisalamuha sa labas.
Kinabukasan, bumisita si Shizuka sa kwarto ni Kichi at nakita siyang nakatutok sa video game. Iginiit niyang lumabas, pero tumanggi si Kichi, pinagalitan niya ito at pinayuhan na linisin ang kwarto at hayaang pumasok ang liwanag sa pamamagitan ng pagbukas ng kurtina. Nagsimula siyang paglaban sa una, nagbanta si Kichi na ilalabas ang video niya, pero nanatiling matatag si Shizuka. Sa huli pumayag si Kichi at magkasama nilang nilinis ang kwarto, habang nagtuturo si Shizuka kung paano gumawa ng maayos na trabaho. Pinagmamasdan ni Shinji mula sa malayo, natuwa sa progreso ng kapatid. Nang matapos, habang pauwi na si Shizuka, hinarang siya ni Shinji at pinasalamatan sa paggugol ng oras kay Kichi at pagtulong sa kanya. Pagbalik sa bahay, ipinakita ni Yuzo ang isang blog na natuklasan nila ni Claire, na pinaniniwala ang pag-aari ni Makiko dahil may mga posts tungkol sa mga gamit ng ina. Sinubukan nilang kunin ang kapaki-pakinabang na impormasyon mula rito. Kinabukasan, habang nagdi-dinner si Shinji kasama ang ina, bumalik ang alaala ng kanyang pagkabata, naaalala kung paano siya pinapagawa ni Anzu, na lalo pang nagdulot ng suspecha kay Shizuka. Determinado si Shinji na imbestigahan si Shizuka, kaya sinundan niya ito pauwi. Habang kinukuha ni Shizuka ang mga sulat mula sa mailbox na may pangalan niya, nahuli siya ni Shinji na nag-spy. Napansin niya ang pangalan ni Shizuka sa mailbox, at isang matandang babae na nagpapanggap bilang ina ni Shizuka ang tumawag sa kanya papasok, na nagpapatunay ng tunay na pagkakakilanlan ni Shizuka para kay Shinji. Nahihiya, humingi siya ng paumanhin at umalis. Kalaunan, nalaman na narinig ni Kichi ang plano ni Shinji na sundan si Shizuka at ipinadala sa kanya ang mensahe tungkol dito. Ipinaalam naman ni Shizuka kay Claire, na gumaganap na matandang babae sa eksena. Nang bumalik si Shinji sa bahay, ikinwento niya lahat sa kanyang ina, tiniyak ang pagkakakilanlan ni Shizuka. Kinabukasan, habang magkasama sina Shizuka at Kichi, bigla nilang nakita ang isang dating childhood friend ni Kichi. Sinubukan ng kaibigan na makipag-usap, pero malinaw na hindi siya pinansin ni Kichi. Naiinis, sinabi ni Kichi na hindi na niya itinuturing itong kaibigan, naaalala kung paano siya pinabayaang mambuli at nakawan sa paaralan. Nahihiya, inamin ng kaibigan na binayaran siya ng ina ni Kichi ng malaking halaga para putulin ang relasyon dahil iniisip nito na hindi siya karapat-dapat, at humingi siya ng taus-pusong paumanhin bago umalis. Umupo si Kichi sa parke kasama si Shizuka at ibinahagi ang masakit na karanasan kung paano kinwestiyon ang kanyang admission sa medical college. Inisip ng kanyang classmates na nakapasok lamang siya dahil sa donasyon ng ina, at nang tanungin niya ang ina, sinabi nitong pera lamang ang ibinigay niya para ma-secure ang admission. Labis itong nakahiya kay Kichi at nagtulak sa kanya na ikulong ang sarili sa kwarto at iwasan ng college. Ipinakita ni Shizuka ang isang compass na ibinigay ni Kichi sa kanya noong bata pa siya, sinabing gagabayan siya ng stars at hindi niya kailangang matakot. Samantala, tinawag ni Yuzo ang ama nilang si Osamu sa cafeteria at pinag-usapan si Satsuki, ipinakita ang CCTV footage at itinuro na tugma ang cardigan sa footage at sa wardrobe ni Makiko. Nagulat si Osamu at nang makita ang ebidensya, pumayag siyang paalisin si Makiko sa bahay kung totoo nga. Sinabi niya kay Yuzo na makipagkita sa kanya muli kinabukasan. Dinala naman ni Kichi si Shizuka sa lumang bahay kung saan sila nanirahan bago ang pangalawang kasal ng kanyang ina at ipinakita ang isang laptop na itinago niya, sinabing makakahanap siya doon ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Binuksan ni Shizuka ang laptop at nakita ang isang blog na ginawa sa pangalang Alisa Son, at iniabot sa kanya ang laptop. Naalala niya na ang nahanap nila dati ay sa pangalang Mai. Ipinaliwanag ni Kichi na ang ina niya noon ay nagsusulat ng blog 13 taon na ang nakalipas, at pagkatapos ng sunog, itinago niya ang laptop sa pag-asa na makakakuha ito ng ilang clues, ngunit hindi niya ito tiningnan simula noon. Kinabukasan, nakipagkita si Osamu kay Yuzo sa cafeteria at dinala si Makiko. Sinabi ni Osamu na hindi niya makita ang cardigan at pinaghihinalaan si Yuzo na nagkamali, na labis na ikinainis ni Yuzo. Inakusahan ni Makiko si Yuzo na sinusubukang sirain ang kanilang pamilya dahil sa selos sa lifestyle nila, at iminungkahi na baka ang nakatatandang kapatid ni Yuzo na si Anzu ang nasa likod ng lahat. Sa una, hindi sumagot si Yuzo, pero sa huli inamin niyang hindi niya nakita si Anzu sa loob ng isang taon at tuluyang umalis, labis na overwhelmed sa emosyon. Sinabi ni Makiko kay Osamu na seloso ang mga anak at sinusubukang sirain ang pamilya nila. Dinala ni Shizuka ang laptop kay Claire para i-analyze ang blog at humanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa daan pabalik, nakatagpo niya si Yuzo na umiiyak ng malakas. Ipinahayag ni Yuzo na sumuko na siya at isiniwalat ang lahat, patuloy na umiiyak. Pinagaan ni Shizuka ang loob ni Yuzo, pinayuhan na maging matatag at umuwi.
Samantala, bumalik si Makiko sa storage house, kinuha ang parehong cardigan mula sa likod ng kotse, at sinunog ito na may masamang ngiti. Sa bahay, inamin ni Makiko kay Shinji na alam niya mula sa simula ang mga pagpupulong ni Yuzo. Ipinahayag niya na layunin lang niyang makipagkaibigan kay Shinji upang pabulaanan ang mga akusasyon ni Yuzo. Labis na nasaktan si Shinji sa revelasyon, ngunit pinayuhan siya ni Makiko na mag-focus sa pag-aaral at kalimutan si Yuzo. Pagkatapos, bumisita si Shizuka kay Osamu bilang housekeeper, at pinuna ang kalat sa opisina at kung paano mahirap baguhin ang masamang gawi. Nagduda si Osamu sa tunay niyang pagkakakilanlan bilang Anzo. Hinarap niya si Osamu gamit ang litrato ng cardigan mula sa bahay, ipinaliwanag na naging housekeeper siya upang tuklasin ang tunay na arsonist. Nagulat si Osamu at sinubukang tawagan si Makiko, pero kinuha ni Shizuka ang telepono at pinilit siyang magsabi ng katotohanan. Sa hindi gusto, inamin ni Osamu na hindi niya kailanman inakusahan si Satsuki bilang arsonist at ikinwento ang kanyang nakaraan, kung paano matapos mamatay ang ama niya. Kinailangan niyang umarap sa mabigat na responsibilidad at magtrabaho ng walang tigil para mapaniwala ang lahat, na nag-iwan sa kanya ng kaunting oras para kay Satsuki na madalas magreklamo tungkol sa kanya at sa pamilya. Ipinahayag ni Makiko, best friend ni Satsuki noon, kay Osamu ang ilang issue, at pumasok si Ishihara na nagsabing matagal na siyang nagmamanman kay Osamu para kay Makiko. Ibinunyag niya na may tinagang bug si Osamu sa lahat ng quotes niya at siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa cardigan kay Makiko. Ipinaliwanag ni Ishihara na noong nurse pa lang siya, marami siyang natulungan kay Satsuki, kabilang na ang araw ng sunog nang tawagan siya ni Satsuki para humingi ng tulong. Dahil dito, matibay ang paniniwala ni Ishihara na hindi pwedeng si Satsuki ang arsonist. Nagulat si Osamu sa revelasyon at sinabi ni Shizuka na hayaang maganap ang mga bagay, tinitiyak na siya ang magdadala ng katotohanan sa liwanag. Kinabukasan, nagsimula si Shizuka bilang manager ni Makiko, inaasikaso ang appointments at iba pang gawain. Sa isang family dinner, dumating si Makiko ng late ng kalahating oras at ipinakita ang displeasure ng ina at kapatid ni Osamu. Rurok ng bastos na reaksyon si Makiko at nagalit ng tanungin tungkol sa pagbabahagi ng pamilya sa social accounts, iginiit na siya ang dahilan ng tagumpay ni Osamu at na dahil lamang sa kanya matatapos ang hospital extension project. Habang sina Claire at Yuzo ay nagsusuri ng blog ni Makiko, natuklasan nila na may fan meetup si Makiko noong araw ng sunog, na maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon kung malalaman kung sino ang dumalo. Ibinahagi ni Yuzo ito kay Shizuka, na nagsabing nakikipag-ugnayan siya sa isang miyembro na si Mashimo. Gabing iyon, umuwi si Shinji na lubos na depressed at ipinagtapat kay Makiko na gagawin na niya ang nararapat para sa sarili at nais maging malaya sa kontrol nito. Bilang tugon, lihim na naglagay si Makiko ng bug sa coat ni Shinji. Kinabukasan, nakipagkita si Yuzo kay Mashimo, na kinumpirma na naganap nga ang fan meetup noong araw ng sunog, ngunit mahigpit ang patakaran na bawal kumuha ng litrato o magtanong ng personal na impormasyon, kaya limitado ang kanyang maibigay. Nalaman ni Yuzo na si Mugen, ang club admin na nag-organisa ng meetup, ay maaaring may higit pang detalye, kaya tumawag siya kay Claire para planuhin ang investigasyon kay Mugen. Umaasang may litrato o makukumpirma kung suot ni Makiko ang cardigan noon. Kinabukasan, bumabalik si Shinji mula sa sine kasama si Nanami, na may lihim na plano na lumapit sa kanya, ngunit pagkatagpo kay Yuzo, tuluyan niyang iniwan si Nanami at hinarang si Yuzo, halatang galit at tanong kung bakit hindi siya sinasagot ni Yuzo sa tawag o mensahe. Si Shinji ay hindi napigilan ng emosyon at tuluyang napahagulgol, paulit-ulit na humihingi ng tawad habang nalulunod sa guilt. Hindi niya alam na si Makiko ay pinapanood silang dalawa sa pamamagitan ng bug na itinanim niya sa coat ni Shinji, maingat na sinusubaybayan bawat galaw at usapan nila. Samantala, tinawagan ni Claire si Shizuka at sinabi na natapos na niyang suriin ang Alisa blog kung saan nadiskubre niyang maraming masasamang bagay ang isinulat ni Makiko tungkol kay Satsuki. Ibinahagi rin ni Claire na kailangan na nilang hanapin si Muhina para makumpirma kung suot nga ni Makiko ang cardigan noong araw ng sunog. Sa kabilang banda, dinala ni Yuzo si Shinji sa ospital para makita ang kanyang ina, pero nanatili si Shinji sa labas ng kwarto. Ipinaliwanag ni Yuzo na dahil sa lumalalang kalagayan ng ina, inilipat ito sa mas masusing pag-aalaga. Nang makita ni Shinji ang kalagayan ni Satsuki, labis siyang nabagabag at nakaramdam ng matinding guilt. Sa pag-uwi nila, inamin niya kay Yuzo na noong bata pa siya, madalas siyang lumiban sa school para lang makasama ang nanay ni Yuzo dahil palagi siyang binibigyan nito ng cookies at pinapalakas ang loob niya kapag may problema. Nalungkot si Yuzo at sinabing sana matulungan pa rin siya ng kanyang ina katulad ng dati, ngunit sa kalagayan nito ngayon, imposible na iyon.
Hindi na nakapigil si Yuzo at napaiyak, niyakap si Shinji, ngunit habang yakap niya ito, napansin niya ang bug na nakatago sa coat ni Shinji. Nabigla at nainis si Yuzo, agad siyang lumayo at sa galit, sinisi ang pamilya ni Shinji sa lahat ng sakit at gulong nangyari, iniwan niya itong tulala at naguguluhan. Uwing-uwi ng guilt si Shinji at pagdating sa bahay, tinanong ni Makiko kung pwedeng iPad reclean ang coat niya. Hindi alam ni Shinji, lihim na tinanggal ni Makiko ang bug mula rito. Dahil labis pa rin ang bigat ng loob, nagpadala si Shinji ng mensahe kay Nanami, humihingi ng tawad sa pag-ignore at nagyayang magkita muli. Ilang araw matapos iyon, nang hindi pumasok si Shinji sa college dahil may sakit, dinalaw siya ni Nanami sa bahay, dala ang nilutong pagkain bilang pag-aalaga. Habang nandoon siya, dumating si Makiko at sa malamig na tono, sinabihan si Shinji na magpahinga at pinapanta sa kwarto. Pagkaalis ni Shinji, hinarap ni Makiko si Nanami at malamig na sinabi na kilalang kilala niya ang tipo nito, akusado siyang ginagamit si Shinji para sa pansariling motibo. Hindi na nakapagtimpi si Nanami at matapang na sinagot si Makiko, sinabing wala silang pinagkaiba. Matapang na sinagot ni Nanami si Makiko, sinabing ginawa rin ni Makiko ang parehong bagay kay Osamu, ginamit at minanipula ito para makuha ang gusto niya. Pagkasabi nito, galit na umalis si Nanami, naiwan si Makiko na tulala at walang masabi. Dahil sa galit at kahihiyan, padalos-dalos na naglabas si Nanami ng audio recording ng pag-uusap nila, kung saan mismong si Makiko ang umaming minanipula niya si Osamu para mapfall ito sa kanya. Mabilis na nag-viral ang tweet at umabot sa mga media, dahilan para habulin si Makiko ng mga reporter at tanungin ng mga mabibigat na issue. Naiipit at galit, inutusan ni Makiko si Shizuka, bilang kanyang manager, na ayusin agad ang gulo bago pa ito lumala. Kinabukasan, nakipagkita si Shizuka kay Nanami at inalok ito ng pera kapalit ng pag-burn ng tweet, pero tumanggi si Nanami at matapang na pinanindigan ang kanyang ginawa. Dahil dito, naglabas si Shizuka ng mga larawan mula sa madilim na nakaraan ni Nanami at tinakat siyang ilalabas iyon kung hindi niya tatanggalin ang post. Wala nang nagawa si Nanami kundi pumayag at burahin ang tweet, galit man at labis na nainsulto. Pagbalik ni Shizuka kay Makiko at sinabi niyang ayos na ang lahat, tuwang-tuwa si Makiko at binigyan pa siya ng malaking tip bilang pasasalamat. Ngunit kinagabihan, nakatanggap si Makiko ng direct message sa Instagram mula sa isang page na naglalantad ng mga iskandalosong detalye ng kanyang nakaraan, tinatawag siyang Miss M, imbes na buong pangalan, kaya noong una ay kampante siya dahil akala niya walang masyadong makakapansin. Pero paglipas ng ilang oras, lumaki ang atensyon sa page, dumami ang mga nagkokomento at gustong malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Miss M. Kinabahan si Makiko habang unti-unting natatakot na baka tuluyang mabunyag ang lahat. Galit na galit at kumbinsidong si Yuzo ang may kagagawan, sa pilitang dinala ni Makiko si Yuzo sa bahay kung saan naroon ang lahat. Nervyos man, matapang na ipinakita ni Yuzo ang vlog sa kanyang cellphone para patunayan ang kasalanan ni Makiko, pero sa gulat niya, burado na ang vlog. Ngumiti si Makiko ng mayabang habang nalilito si Yuzo sa nangyari. Sa gitna ng tensyon, dumating si Shizuka at kalmadong sinabi kay Makiko na maayos na ang lahat. Nagulat si Makiko at sinaway siya, pero hindi tumigil si Shizuka, diretsahang inamin niya na siya mismo ang nagpadilit ng vlog at siya rin ang nagbayad kay Nanami para burahin ang audio recording. Tulad ng inutos ni Makiko, akala ng lahat ay siya pa rin ang may kontrol sa sitwasyon, pero biglang nabigla siya ng harap-harapang tinanong ni Shizuka kung bakit kailangang itago pa ang katotohanan. Galit at gulat, tinanong ni Makiko kung bakit isinasa publiko ni Shizuka ang lahat ng ito, hanggang sa ibinunyag ni Shizuka ang totoo, na hindi siya si Shizuka, kundi si Anzu-chan, ang tunay na anak ni Satsuki, na lihim na nagtrabaho sa bahay ni Makiko para alamin ang katotohanan. Tahimik ang buong kwarto habang kinakaharap ni Anzu si Makiko at ipinakita ang larawan na kuha ni Mima noong araw ng sunog, na nagpapatunay na si Makiko ang suot ng cardigan na nakita sa CCTV footage. Hindi na maitatanggi ang ebidensya. Kaya sa sobrang galit, sinampal ni Makiko si Anzu at tinangkang tumakas, ngunit hinawakan siya ni Anzu at diretsong hinarap, inamin ni Makiko sa huli na siya mismo ang nagsimula ng sunog. Nabigla ang lahat sa revelasyong iyon, habang si Anzu, puno ng galit at hanggang makamit ang hustisya, ay sinabi na isa lang ang gusto niya, ang harapin ni Makiko si Satsuki at umamin sa kanya para tuluyan ng mabunutan ng bigat ang kanyang ina. Kinabukasan, inanunsyo ni Makiko ang isang press conference, at agad na pumunta roon sina Anzu at Yuzo, habang tinawagan din nila si Osamu para ipaalam ang mangyayari. Sa harap ng media, ikinagulat ng lahat ng imbes umamin, inilunsad ni Makiko ang bagong libro na matagal na niyang tinatrabaho.
Bombardment ng tanong ang sumunod, tungkol sa mga viral na tweet, video, at balitang magre-retire siya. Pero kampanteng sinabi ni Makiko na lahat iyon ay kasinungalingan at hindi siya mawawala hanggat suportado siya ng pamilya at fans. Pagkatapos ng press con, hinarap siya ni Osamu pero pinaalalahanan siya ni Makiko na hindi niya kayang mabuhay nang wala siya at walang hospital extension project kung hindi dahil sa kanya. Sa huli, pumayag si Osamu at ipinagtanggol pa si Makiko sa publiko, sinabing mahusay niya itong asawa at ina. Sa gilid, galit na nanonood sina Anzo at Yuzo, at sinabi ni Anzo na mali silang nagtiwala kay Osamu dahil pinili pa rin ito si Makiko. Kinagabihan, kumalat online ang mga larawan at video ng magulong bahay ni Makiko, at nagalit ang mga fans nang malaman nilang peke ang perpektong imahe niya, pati na ang pagtatago ng house help. Nagtipon ng media sa labas ng bahay niya, tanda ng pagsira ng kanyang public image. Galit, tinanong ni Makiko si head nurse Ishihara kung siya ang may pakana ng kaguluhan, bago pumunta sa ospital kung saan nakarete si Satsuki, dala ang matinding tensyon at kahihiyan. Pagdating ni Makiko sa ospital, mainit siyang binati ni Satsuki, na masayang ipinakita ang mga bagay na nakakatulong sa kanya para maibalik ang kanyang memorya. Nakahinga ng maluwag si Makiko nang makita na hindi pa rin maalala ni Satsuki ang tungkol sa sunog, kaya nagpa siya na sana siyang umalis. Pero biglang niyaya siya ni Satsuki na pumunta sa rooftop, one last time. Medyo nagdalawang isip si Makiko pero pumayag din. Sa taas, ipinaliwanag ni Satsuki na minsan ay hiniram niya ang tablet ng kapitbahay para maglaro ng puzzle games, pero nang buksan niya ang internet, nadiskubre niya ang mga impormasyon tungkol kay Makiko, sa asawa nito, at sa sunog. Inamin ni Satsuki na kahit mahina na ang memorya niya noon, alam niyang may mali sa nangyari. Ikinwento rin niyang tinawagan siya ni Ishihara, at doon niya nalaman ang buong katotohanan, na si Makiko talaga ang may kagagawa ng sunog. Masaya si Satsuki dahil kahit paano, alam niyang hindi niya nakalimutang patayin ang kalan. Samantala, sa bahay naman ng Mitari family, lalong nahihirapan silang lumabas dahil sa mga media at reporters na nakapaligid. Osamu, galit na galit, sinisi si Makiko at pati mga anak nito, at sinabi pang sana hindi na niya sila dinala sa bahay. Biglang lumabas online ang larawan ni Kichi mula sa bintana, kaya nag-alala si Makiko at pinilit siyang lumipat sa basement para mas ligtas. Pero dahil sa galit at inis, sinisi siya ni Kichi at nagdesisyong tumakas, tumalon mula sa bubong, at tumakas sa likod ng bahay. Napunta siya sa park, at doon siya nakita ni Anzo, na nakabasa ng post tungkol sa taong tumalon mula sa bahay ng Mitari. Inalagaan niya si Kichi at dinala sa bahay niya para gamutin. Kinabukasan, tinawagan ni Osamu ang pulis at pinahuli si Makiko kahit umiiyak itong nagmamakaawa. Sa istasyon, iniimbestigahan siya ng mga pulis tungkol sa grupo ng mga batang sangkot noon sa pagnanakaw at pagsusunog 13 years ago, at ipinakita pa sa kanya ang lumang picture ni Kichi. Pilit niyang itinanggi ang pagkakasangkot ng anak, pero umamin siya na siya mismo ang nagsimula ng sunog, bagay na hindi pa rin pinaniwalaan ng mga pulis na nanatiling tutok kay Kichi bilang pangunahing sospek. Samantala, nanatili si Kichi sa bahay ni Anzo magdamag at kinaumagahan ay niyaya si Anzo na may ipapakita siya sa kanya. Pumayag si Anzo, at kinagabihan dinala siya ni Kichi sa isang lugar kung saan pa nang bituin ang langit. Manghang-mangha si Anzo dahil ngayon lang siya nakakita ng ganong kagandang tanawin, at doon tinanong siya ni Kichi kung handa ba siyang iwan ng lahat at lumayo kasama siya. Tahimik lang si Anzo matapos tanungin ni Kichi, kaya agad niyang sinabi na biro lang iyon at iniabot sa kanya ang isang compass, sabay sabing iyon lang ang kaya niyang ibigay. Natouch si Anzo sa simpleng regalo at sabay silang umuwi. Pero paggising ni Anzo sa gabi, napansin niyang wala na si Kichi at agad niyang na-realize na umalis ito nang hindi nagpapaalam. Kinaumagahan, nakatanggap si Makiko ng tawag mula sa pulis na nagsasabing sumuko si Kichi at inamin ang pagkakasala sa sunog na nangyari 13 years ago. Pilit pinabulaanan ni Makiko ang lahat, sinasabi na nasuran lang ng ulo si Kichi dahil matagal itong nakakulong sa isang kwarto at nalilito na raw sa katotohanan. Ayon sa investigador, bawal pa siyang dalawin, kaya pinayuhan si Makiko na huwag munang makialam. Nang malaman ni Anzo at Yuzo ang tungkol dito, nagulat at nagduda sila na baka si Makiko ang nagpilit kay Kichi na umamin. Agad nilang pinuntahan si Makiko at nadatnan siyang umiinom at nagyoyosi, at nang tanungin nila kung bakit siya nagsinungaling, inamin ni Makiko na anako niya ang kasalanan para protektahan ang anak niya. Naalala ni Yuzo na noong araw ng sunog, nakita niya si Makiko sa closet, at ipinaliwanag nito na bumabalik lang siya ng mga gamit na ninakaw matapos ang fan meeting. Nagpalit daw siya ng damit at nang makita siya ni Yuzo, nataranta at agad umuwi,
pero pagdating sa bahay, doon niya lang napansing naiwan pa rin sa bag niya ang cardigan. Dahil sa bigat ng konsensya, nabasag si Makiko at nagpa siya sanang sumuko, pero nang makita sa TV ang balita tungkol sa sunog, nagdalawang isip siya at umalis. Pagbalik niya sa Mitari House, napansin niyang nawawala na lahat ng ebidensya laban sa kanya, kaya inisip niyang pinapatawad na siya ng Diyos. Nakita siya ni Anzo na nakangiti mag-isa, at nagtaka ito kung bakit. Pag-uwi ni Makiko, naramdaman niyang nagdududa na si Kichi sa kanya, at doon siya tuluyang nabagabag, sinisisi ang sarili sa lahat. Sinubukan siyang pakalmayan ni Anzo pero sa sobrang galit, nasigawan siya ni Makiko, sabay sindi ng sigarilyo, ngunit nagmalfunction ang lighter, bumagsak sa mesa na may alak, at nagliyab. Mabilis kumalat ang apoy, parang eksena 13 taon na ang nakalipas. Nagmadali sina Anzo at Yuzo na patayin ang apoy, at habang si Shinji, sobrang takot at taranta, nagsimula ring magbuhos ng tubig hanggang sa masugatan siya. Habang ginagamot siya ni Anzo at Yuzo, umiiyak si Shinji at umamin na siya ang tunay na nagsimula ng sunog. Gulat na gulat ang lahat nang marinig iyon, ikinwento ni Shinji na isang araw, umuwi siya ng maaga at napansin niya ang cardigan. Dahil gustong ibalik ni Shinji ang cardigan at makakain ng cookies, bumalik siya sa bahay ni Satsuki. Pagdating niya, walang tao, at dahil gutom na gutom, pumunta siya sa kusina kung saan nakakita siya ng masarap na curry na maraming karne. Binuksan niya ang kalan para painitin ito, pero habang ginagawa niya iyon, nadikitan ng apoy ang isang tela at mabilis itong kumalat sa carpet at buong kusina. Sa sobrang takot, binalot niya ang sarili ng cardigan at tumakas sa likod na pinto, iniisip na ligtas na dahil naiwan niyang bukas ang pinto. Ngunit laking gulat niya nang makita sa balita na tuluyan ng nasunog ang buong bahay. Umiiyak at paulit-ulit siyang humihingi ng tawad, tinanong siya ni Anzo kung bakit hindi niya agad nilinaw ang lahat kay Satsuki, at sinabi ni Shinji na gusto naman niyang aminin ang totoo, pero nang akuin ng ina ni Anzo ang kasalanan, nakahinga siya ng ginhawa at nangakong babawi na lang. Pero nang makita niya si Satsuki sa ospital, na-realize niya na hindi nawawala ang kasalanan at natakot siyang magsabi ng totoo. Sa huli, bumisita siya kay Satsuki, lumuhad at humingi ng tawad, at pinatawad siya ni Satsuki. Kinabukasan, habang sinusundo ni Makiko si Kichi sa presinto, tinanong niya kung bakit anak nito ang kasalanan. Pinaliwanag ni Kichi na nakita niya noon ang itim na medyas ni Shinji, kaya inakala niyang si Shinji ang may gawa ng sunog, kaya anak na lang niya ang lahat para maprotektahan ang kapatid. Habang nag-uusap sila, dumating si Anzo at pinakiusapan si Kichi na sumama na sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ni Makiko, tinatakot pa siya na hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Pero ipinakita ni Anzo ang compass na ibinigay ni Kichi noon at sinabing siya na ang magiging gabay niya, at magiging masaya silang dalawa. Niyakap ni Kichi si Anzo at nagpa siya silang magsama, habang si Makiko ay umalis nang umiiyak pero tanggap na ang lahat. 3 buwan nang lumipas, nagsimula si Makiko ng bagong online channel, habang naghiwalay na sila ni Osamu. Dahil wala pang 14 years old si Shinji noong naganap ang sunog, hindi siya pinarusahan, humingi siya ng tawad kay Osamu, at pinayagan na muli siyang magtrabaho sa ospital. Si Yuzo naman ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanya, habang gumaling na si Satsuki at namuhay ng payapa. Sa huli, sina Kichi at Anzo ay masayang namuhay ng magkasama, malayo sa gulo ng nakaraan at tinatamasa ang mapayapa at tahimik na buhay.